What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, pag-uusapan natin is itong update kay Daily Miner. So as you can see, ito yung account natin and right now, meron akong mga reward na nakuha, no? So kada follow guys, syempre kada araw, may nakuha akong reward. Pero yun nga, unfortunately, minsan nakakalimutan ko siyang i-follow kasi yung last na mismong follow mo, yun yung mismong 24 hours after nun, tsaka ka lang ulit pwedeng pumalo. So for example, pumalo ako ngayon 11:10 AM. So on next na follow ko is tomorrow 11:10 AM. Meron mga time na nakakapalo ako is around mga 3 AM, 2 AM, 4 AM. So hindi ko yun naka-consistent na nagagawa kasi minsan syempre tulog ako nung araw na yon. Tapos random time ako nagiging available kasi sobrang busy ko rin. Pero yun nga, diretso tayo sa kanilang updates. So meron na silang boss. So pagka klinik natin itong boss, makikita nyo meron silang boss tapos pwede kang umattack. Pero guys, yung pag-attack dito is hindi free. So, kailangan mo ng D-coin. So, yung D-coin yun yung mismong reward natin dito in-game. So, sasample lang natin ito mamaya kasi actually hindi ko pa ito natatry. And yun nga, mag-sacrifice ako ng konting D-coin para dito. Next guys is yung kanilang package. So, as you can see, pag click mo itong package nila, so may mga bago silang package na nilabas. As you can see, meron pack 1 hanggang pack 6. And as you can see, so meron ding pack na pang D-coin. So, dito sa taas, pang BNB siya. So, as you can see, ito is meron lang 3,000 na supply. And 413 na yung sold nila. So, ang price niyan is 0.045 BNB. Nakalagay naman dyan yung ROI which is 29 days. Tapos, syempre yung pack 6 mas mataas siya. So, 10 BNB. ROI is 24 days. So, may makuha ka mga ticket which is 20. Tapos, times 60 na special mythic. Times 35 na mythic. Legendary times 45. Times 65 yung super rare. And then times 40 yung rare. And then sa D-coin guys, halos similar lang din siya. And ito nga, itong 100 D-coin na to is equivalent niya is yung 1 BNB natin. So ito yun yung pack 3. So as you can see yung pack 6 sold na siya, no? 20 lang binenta nila and 20 na yung nasold. Yung 40 naman or itong pack 5 is may quantity na 40 and sold na yung 23. And then nga. So if gusto nyo humabol dito sa package nila ng mga bago, so I suggest na bilhin nyo na agad kasi yung ROI niya is umaandar. Or I mean, syempre mas early, mas better. And then guys, another update nila is itong box key. So as you can see, meron itong dev na drop, no? So 100%. Tapos ang kailangan mo is isang key and 5 D-coin. So saan nga ba nakuha yung key? So yung key natin guys is nakuha dito sa kanilang boss. So as you can see, meron na siyang drop rate na 0.01%. So sobrang baba lang yan. And then the rest, meron silang mga equivalent na, for example, no drop 20%. Common item 35.9%. Uncommon 22.99%. Rare is 18%, super rare 2%, legendary 1%. Ticket, pwede ka rin makakuha ng ticket dito, which is pwede mo rin gamitin sa kanilang shop para makakuha ng NFT, which is merong 0.1% na drop rate. So as you can see, yung mga ng mga NFT ko, so ito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 NFTs, wala pa akong mga items. So you can see, blanco pa yan lahat. So tatry natin siyang i-attack. So pwede mo siyang i-attack isa-isa. Pero ako gusto kong i-attack na lang ng isang click. So, ang cost nito is 0.245 D-coin. And guys, kapag ka-attack ka pala ng isa-isa, ayan, ang cost niya ay 0.03 D-coin. So, ayan, pare-parehas yan. So, ikaw nang bahala kung gusto mong atakin isa-isa, which is makakamura ka, or pipindutin mo lang tong isang click na to, and magbabayad ka ng konting D-coin. So dahil gusto ko quick lang yung video natin and para mapakita natin sa mga viewers natin yung mismong kanilang feature na attack all. So click ko tong attack all. So click natin. So syempre may captcha, kailangan mo i-submit yan kasi pag hindi mo sinubmit yan, di ka maka-attack. So yan, nakalagay do not refresh. So yan, after natin mag-attack, ayan, after 24 hours ulit a-attack yung ating mismong mga NFTs. So hindi ko sure kung ano yung nakuha natin. So check natin dito sa ating item. So as you can see, may mga nakuha tayo, no? So ito yung mga item. So lapit natin konti. As you can see, meron ako nakuha common, rare, and then uncommon. So okay na to kasi may nakuha akong dalawang rare. And check natin ulit. Ang rare is may drop rate lang na 18%. And 7 lang yung NFTs ko and okay na yan sa akin, no? So as you can see, meron din silang button na sale. So pwede mo siyang benta siguro sa susunod. Pero nga hindi pa available yung kanilang marketplace. Pero tingin ko mabilis naman kumilos tong si Daily Miner. So sana maging available na yung kanilang marketplace soon.
And then yun guys, going back dito sa ating NFTs, pwede nating equip yung ating mga item. As you can see, bawat NFT is pwedeng mag-equip ng 4 na item. So pag click mo to, ayan, makikita mo may mga dito pang filter, common, ayan, so kasi meron akong 4, uncommon meron akong 1 ata, ayan. Rare meron akong 2, super rare pataas, wala ako nyan, so walang lalabas na item dyan. So try natin mag-equip guys. So sa uncommon, ang lalagyan natin dyan is itong rare natin. Or ito munang mga common. So hindi ko kasi sure, baka mag-mint ako and baka mas mataas yung makuha kong rarity. So sayang naman yung item ko. So try natin insert lang itong mga common items. So insert. Ayan, as you can see. So hindi ko kasi sure guys kung pwede siyang alisin. So as you can see, ayan. So meron atang remove button. So try natin common. Ayan. So ayan, as you can see, no, meron ditong 3 na lang item kasi na-equip ko ng 1. So pag click ko to, so hindi siya na-remove. So hindi ko sure kung magkakaroon sila ng feature na pwedeng i-remove para ilipat mo yung item or baka i-burn mo na lang siya, no. So ayan, maglagay tayo ng 4 na common. Insert natin lahat. Ayan. So madadagdagan tayo ng decoy na nafa-farm dito sa ating NFT na may item. So as you can see, ayan, no, 0.0012 decoy yung dagdag. So zoom natin yan. Ayan. So you can see nandyan sa baba, ayan, 0.0012. So try nating play all. Ayan, play all din natin to. So attack ako ngayon. So pwede ka umattack sa boss and pwede ka rin umattack dito sa mismong daily miner na earning natin. Ayan, as you can see, nakuha tayo. So, tapos i-try nating so as you can see, naka-attack na tayo and try natin tignan yung reward nitong uncommon na to. So ayan, hintay natin siya mag-loading. So ayan, as you can see, ang nakakuha kong reward right now is, anong date ngayon? Ayan, 06. 0.14 Dcoin. Tapos itong iba kong uncommon is meron lang itong 0.13. Tapos ito is 0.13 din ata. Ayan. So medyo mas tumaas siya ng onte. Pero kasi guys, ang equipment lang nito is uncommon. So syempre, mas maganda kapag ang na-equip natin is yung mga mas mataas, katulad ng super rare, legendary, mythic, hanggang special mythic, and dev. So meron din silang dev item. So basically, maganda yung update ni Daily Miner kasi yung talagang paikot yung mismong currency niya sa loob. So for example, itong boss, kailangan mong gumamit ng Dcoin para maka-attack ka sa boss. Tapos yung item na makuha mo dito is pwede mo gamitin sa NFT mo para lumakas, which is makakatulong sa'yo para tumaas yung reward mo sa pag-farm ng Dcoin. And if ever gusto mong pang magre-roll, meron silang mga in-update na package. So, meaning ko is re-roll is gagamitin mo yung mismong Dcoin na na-farm mo para bumili ng mismong mga package dito. So, hindi ka mag-i-invest ulit. So, ang gagawin mo lang is yung mismong na-farm mo is i-re-roll mo or i-re-invest mo dito kay Daily Miner. And lastly guys, kapag click natin tong mismong Daily Miner dito na mismong parang logo dito sa upper left, makikita natin yung mismong hawak nila, which is 1.4k BNB right now. Tapos ang total minted NFT is 71k, total player is 12k. Ang total na na-withdraw na ng mga players is 995 BNB. And then yung days nila na nag-live sila is 29 days na. So mag-1 month na pala bukas si Daily Miner. So hindi natin alam kung gano'ng katagal magtatagal si Daily Miner, kung hanggang kailan mag-re-invest yung mga tao dito or magiging interested. Pero right now as I can see, no, medyo tumataas pa rin yung mga players dito. Pero nga, stay safe lang, mag-manage kayo ng risk nyo, huwag kayo mag-i-invest nang hindi nyo kayang mawala. So as much as possible, huwag kayo mag-all in. Don't put all your investments in one basket. So dapat i-diversify nyo yung mismong investments nyo, maghati-hati kayo. For example, meron kayong play to earn, meron kayo sa mga blockchain na mga investments, meron kayo sa mga blue chip NFTs, meron kayo sa mga blue chip na coins. So syempre dapat yung portfolio nyo inaayos nyo. So yun lang naman guys for Daily Miner. Sana nagustuhan yung update na to. And babalitaan ko kayo sa susunod if ever no, may mga update ulit sila, and if ever makamint tayo ng bago dito. Kasi guys, yung mga reward ko dito is yun nga, nire-roll ko hanggang sa makuha ko ng 10 NFTs, tsaka pa lang ako magte-take profit. If ever may mga questions kayo, clarifications, or mga suggestions, pwede nyo comment sa ating comment section. And if ever naman gusto nyo akong kontakin or i-DM, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook and TikTok. Yun lang guys, and see you sa ating next video.